So yun guys, nandito na ako muli sa bahay. Kakarating lang. Kagaling ko lang sa aking second interview para nga dun sa money na in-attract natin. At nag-uumpisa na siya. Talagang nag-uumpisa na lahat. Nag-start lahat ng attraction. Ito na po yung next step ng Law of Attraction Money na gagawin natin. At ipapaliwanag ko ngayon sa inyo dito. So, tara po. Umpisa na po natin. Hello everyone, once again. My name is Rudy Claserna. Bago ko po umpisa ng aking vlog, ako po muna ay magpapasalamat sa lahat ng mga nanood ng aking pundasyon ng Law of Attraction pagdating sa pera. Maraming salamat po dahil napakaganda ng naging resulta at ng mga nag-comment. And also, syempre nagpapasalamat din po sa mga bago nagsasubscribe at sa mga silent viewer natin dyan at sa mga syempre mga nag-like ng aking vlog na ginawa. So ngayon naman po, yun nga ang ipapaliwanag ko sa inyo is yung ano na ba ang sunod na gagawin natin. At kung gusto natin ng pera, ano yung next step na gagawin. So yun po, yung about naman sa question ay aking sasagutin mamaya bago po matapos ang vlog na ito para po sa mga taong maaaring may same na question din at maaaring similar doon sa tanong na yun ay maaaring makatulong din po para kayong magkaroon ng desisyon kung ano na ang gagawin nyo. Kaya po make sure na panoorin nyo to hanggang sa dulo ng vlog na ito. So yun na nga, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Law of Attraction Money pa rin naman. At ang continuation nito about sa kung anong gagawin natin since nga ito, binabago na natin ang ating vibration at energy pagdating sa pera. At saka syempre, di ba nga inumpisahan ko sa pundasyon. Napaka-importante po talaga kasi ng pundasyon dahil kung hindi po kayo aware dun sa pundasyon na piniliwanag ko bago yung vlog na to, yung mas naunang vlog, yung Law of Attraction Money na ginawa ko, di baka hindi po kayo makarelate. At baka hindi tayo mag-match ng energy or baka mamaya yung daanan na hinaharap ko o kung saan ako nakaharap, kung saan naka-face yung daanan ko, din ka nakaharap. Hindi tayo pareho ng daanan na hinaharap. Kaya mas maigi po na aware din kayo sa 5 basic foundation. But anyway, para naman po sa mga bago nanonood na hindi pa aware or let's sabihin natin kahit pa paano may awareness ng konti o napakinggan man, well, let's continue pa rin. Continue pa rin po din sa kanyo nalang balikan yung 5 basics na pinaliwanag ko before this vlog para mas mag-gets nyo kung bakit po ito pinapaliwanag. Okay. Before anything else, yun nga, update ko lang kayo. Continue pa rin naman yung pagbabasa ko at lalong lumalalim at mas nahatak ako dun sa sa book na Money and the Law of Attraction ni Jerry and Esther Hicks at teachings ni Abraham. At ang nararamdaman ko kasi is kakaiba dahil iba pa rin kasi ang turo pag galing sa spiritual Yung spiritual na kung saan they can see, nararamdaman nila, o kaya nilang i-predict through feelings kung anong mangyari in the future. And also for billions or trillions of years, they've been there all along. Kaya aware sila sa kung anong mangyayari. Kaya itong teachings na to, tuwing binabasa ko siya, alam mo yung tipong tagos siya sa puso ko, sa espiritu ko, sa buto ko, sa lahat na. As in, pasok na pasok Kaya nga yung mga pasok na pasok sa akin, na grabe yung tama, ipinopost ko po siya sa aking Facebook page. Para sa mga hindi pa po aware, meron po akong Facebook page, Rudy Claserna po. Check nyo po doon. Ang pinopost ko lang is really more on text. Not much of pictures. Minsan lang may pictures kasi mas prefer ko yung words. Alam niyo kung bakit? At hindi ako masyadong nalalagay ng pictures kasi the more na kayo nagbabasa,
tinutulungan nyo yung sarili nyo na mas ma-improve ang inyong imagination, ang inyong isipan, na mag-send ng more vibration na magaganda. It's a practice po yun. At parang tinitraining na rin natin o in-exercise o gym natin ang ating isipan o ang ating brain towards sending ng vibration at also receiving na rin. Kasi ini-improve natin ang ating imagination eh. So yun na nga, para sa mga bago at hindi pa aware at hindi pa napanood yung first vlog ko, yung book po ito, pakita ko sa inyo. Ito po siya. Money and the Law of Attraction ni Esther and Jerry Hicks, or Jerry and Esther Hicks, na kung saan teachings po ni Abraham. So history po, nabasa ko na to way back 2017 pa lang. Pero yung book po is Ask and It Is Given. So binasa ko siya like for 5 times, saka nalaman ko yung sa More Law of Attraction kasi yan. Almost grabe yung powerful din yung book na yan. At itong book naman na to, nabasa ko na siya way back 2020 nung pandemic, pero hindi pa kasi ako masyado nag-resonate about sa money that time. Kaya hindi ko siya masyado nag-gets. Ang nag-gets ko lang is more on attraction. More on law of attraction, like attracting yung mga tao, yung depende lang sa kung anong gusto ko. And so this time kasi, since more on money, kaya masyado na siyang nagre-reflect ng maigi sa akin. So currently, nandito na ako sa page 32. Dito. Tsaka kung ako po ay nagbabasa, hindi ako mabilis magbasa. Before mabilis. Pero nung naunawaan ko na hindi pala importante kung gaano kabilis ka magbasa. Ang importante is kung gaano mo naintindihan yung binasa mo. Kasi may mga mabibilis ka magbasa, umabot na dito. Sa loob ng 2 araw pa lang. Ang tanong is, gaano kadami ang naintindihan mo dun sa binasa mo? Kasi mas importante pa rin, mas malaki ang value kapag mas marami kang naunawaan kaysa sa mas marami kang nabasa. Kaya nga, every time nagbabasa ako, tingnan niyo po. Yan, may mga yan. Highlights yan, tapos may mga ballpen pa akong kinuguhit. Kasi nga, ito yung malaking tama sa akin. Tapos, minsan, nilalagyan ko ng point. Pagsuot yan, point. Tapos, minsan, kapag sobrang malaki ang impact sa akin, nilalagyan ko ng big point. Yan. So, ang iba dito, tinatagalog ko, pinapost ko siya para makuha po at magets ng ating mga kababayang Filipino na Tagalog at hindi pa ganoon kalalim ang kanilang English. Kaya yun po yung parang nagiging tulong ko. Para magets din nila pagdating sa Law of Attraction at dito sa Money and the Law of Attraction. So, ano ba ang ipapaliwanag ko ngayon sa inyo dito? Well, it's gonna be different. Hindi pa dito, well, relate naman siya. Hindi pa buong buo dito, but it's really related pagdating sa money. Na kung saan tutulong sa atin. Diba nga, who do you listen to? Makakatulong to sa atin. Pagdating sa pera na para tayo makapag-attract. Right. At ang ipapaliwanag ko sa inyo ay nandito. It's totally different. Lahat to ay mga notes ko ever since. Ngayon. Maraming notes to. Ito ang ipapaliwanag ko ngayon. Ito ang i-discuss natin at mahaba-haba rin ito. And for sure, kung ito ay mag-gets nyo at nakuha nyo, maraming magbabago sa atin. Kahit ako, malaking tulong din sa akin to. Kung mas mapaliwanag ko sa inyo na mas maigi o mas maganda na kung sa mas madali nyo maiintindihan. Right? So yun na nga, ang pag-uusapan natin ay tungkol na sa pera. We are going to focus on the money now. Kaya nga napaka-importante na piniliwanag ko sa inyo yung 5 basics with regards sa money. Dahil without the 5 basics, o sabihin natin kung wala kasi kayong pundasyon sa sarili nyo, paano tayo makakaangat? Diba? Nakukuha nyo ba yung point? Parang ganito, nakakita na ba kayo ng building? O kahit bahay? Ang question dyan is, meron bang bahay na walang pundasyon? Ano ibig sabihin ng pundasyon? Yung parang naghukay muna sa baba. Yung poste, di ba yung poste? Ewan ko kung aware kayo eh. Try nyo na lang itanong kung hindi kayo aware. Pumunta kayo sa bahay nyo, tignan nyo yung poste sa gilid, yung mga ganyan. Hindi kayo, basta nasa corner yan palagi eh. Meron yung poste na square. Tanong nyo kung yung bahay nilibing. Meron ba yan sa ilalim? O hinukayan ba yan bago siya tinayo?
o pinatong lang. Yan. So, most likely, ang standard is, kailangan may pundasyon. Hinukayan sa baba. Kahit yung sobrang taas na building. Nakakita na kayo ng mga construction ng SM o kahit anong klaseng mall dyan o kahit anong klaseng building na parang merong isang dambuhalang malalim silang hinuhukay bago nila buuin itong napakataas na building. Nakakala mo parking lot sa baba. Well, kasama ang parking lot pero hindi. Ang pinaka-point niyan is pundasyon. Kasi kung hindi malalim ang pundasyon nila at gagawa ka ng mataas na building, baka matumba lang. Kaya importante po yung pundasyon. Without the foundation, sa sarili mo, baka bukas makalawa o baka 1 month, 2 months ka pa lang, wala ka na. Balik ka na naman sa dati mo ugali. Right? So yun po, i-review muna natin yung about sa training balance scale kasi dito naka-point yung attraction natin. Kung naalala nyo yun, ay meron kasi siyang dalawang klase o nakahati kasi siya sa dalawa. Merong why, tsaka merong how. Diba? So ang why side, kasi di ba sabi ko kung hindi 90%, 99.9%, doon ka magpo-focus talaga sa why, sa bakit mo siya gusto. Or most likely, it's about the thinking, yung mga iniisip natin, sa gusto natin, sa goal natin, at hinahangad natin. The feelings, energy, emotion, and so forth. So, yun yung white side. So, bakit ano? Dahil kung tayo ay gagawa ng pera, hindi naman to sinasabi sa lahat. Ang lagi naman kasi sinasabi ay kung gusto mo ng pera, maka-attract ka, you have to do some action. Diba? Hindi naman nila tinuro na merong how side na sinasabi na the more action ng ginagawa mo is hindi siya uubra talaga. Dahil kung magpo-focus kasi tayo sa pera at kung gusto nating gumawa ng pera or gusto mong makuha yung everything at anything na gusto mo sa iyong buhay at magawa mo lahat ng mga hinahangad mo, yung mga gusto mo pang gawin, yung freedom at kung ano-ano pa. Lahat po ng ito ay mag-uumpisa palagi sa ating thoughts. Pag sinabing thoughts is nasa ating isipan. Lahat ay nagsisimula sa isipan. Narinig niyo ba ang kasabihang thoughts are things? Bakit ang isang bagay ay thoughts? Ganito kasi yan. Nakikita nyo to. Itong ilaw na to. Yan. Bago mabuo tong ilaw na to o ang stand ng ilaw na ito, saan siya nagumpisa? Sa thoughts. Inisip muna ng isang tao about dito sa design ng ilaw na to or ang umiilaw na to. Kilala niyo ba kung sino naka-invent ng ilaw? At yun ay si Thomas Edison. Kung kilala niyo siya. Kung hindi man, okay lang din. But sa kanya nag-umpisa ang lahat. Without Thomas Edison, wala ngayon yung tinatawag na illumination. Yung mga liwanag, yung mga lights, Christmas lights, and so forth. Sa kanya nag-umpisa yan. So meaning, nag-umpisa sa kanyang thinking. Inabot pa nga siya ng 10,000 times na nag-failed siya. Pero hindi niya ito tinignan as failure. Sinabi niya na, I've successfully found that there are 10,000 times na hindi siya uubra. Kaya palapit na siya doon sa hinahangad niya at ma-perfect ang sinasabing ilaw na ito. But anyway, yun na nga. Itong tinuturo ko sa inyo, subukan yung obserbahan kung narinig niyo na rin sa iba. Ang lagi kasing sinasabi nila, law of attraction. May action side. But let me tell you this, everything starts with thinking. Kasi sa totoo lang, no, sa buong buhay ko, inobserbahan ko ng maigi, tinignan ko bawat salita, bawat galaw na ginagawa nila. Na laging sinasabi, work. Sipag, tiyaga lang yan. Sipag, tiyaga, sipag lang yan. Tuloy lang yan. And then, 50 years later and so forth, nasaan na sila? Ba't parang may kulang pa rin? Bakit yung iba na ganyan din naman ang ginawa pero ang layo ng narating?
Example nga nito is, merong friend si mama. Actually, kinausap ko din siya. Then sabi ko, paano kayo nag-umpisa? Sabi niya, nanggaling sila sa Samar. Isa siyang labandera dati. Siya kasi ang panganay eh. Umalis sila, pumunta silang Manila. Tumira sila sa parang apartment na sa walang-wala, parang squatter area. And then nagsikap siya. Naging isang manager siya ng isang KFC. And then after nun, meron siyang nabasa na book. Yung The Power of Subconscious Mind. Wala silang kakayahan na bumili ng libro. Tatlo silang magkakapatid ng babae. And then, itong natututunan niya, itinuro niya sa kanyang mga kapatid. Hanggang sa bunso. Hanggang sa nakalipat na sila sa magandang apartment. Hanggang sa nagkaroon na sila ng magandang bahay. Hanggang sa ngayon, ay grabe. First time kong nakakita ng bahay na dream house, malaki, sobra, may swimming pool, parang may resort ng bahay nila sa likod. And sabi ko, Ma'am, ano po ba ang magandang gawin para mapabilis yung proseso sa buhay mo at ikaw ay maging mayaman agad? Ang sinabi niya sa akin, ikaw ang mag-decide niya. Pero of course, siyempre, ang pinapaliwanag niya sa akin is based sa true instinctively kung paano niya ginawa to. Hindi niya nga lang mapaliwanag sa akin specifically kasi nga ginawa niya ito through trial and error. But dito sa ginagawa ko, I've been paying so much attention sa bawat step by step na ginagawa ko at sa tinuturo sa akin, ewan ko. Is because siguro mas pinipili kong gawin o maging mayaman na ako'y aware para next time ko ako man may tuturuan ay magigets nila at aware din ako kung saan ko sila dapat gabayan. Yun yung nagiging aim ko. Medyo mabagal man, I don't know, parang bumibilis na nga eh. Yung proseso na nangyayari sa akin. Pero ganun pa man, ako'y excited sa lahat ng mga ituturo ko sa inyo kasi totoo nakita ko na yun. Nagsimula sila sa wala. Nagbasa din sila ng book. Hanggang sa ang laki na ng bahay nila. Sobra talaga. Yun na nga, everything starts from thinking. Kaya kung iisipin nyo kayo, kung tatanungin ko kayo, pag inisip mo yung pera, anong pumapasok sa'yo? Is it good? Kasi I hope, no? Sana puro good nang pumapasok sa inyo. Kasi pag may naisip pa kayong medyo taliwas sa iniisip ko pagdating sa pera nyo, walang kwenta lahat. Walang kwenta yung matututunan nyo dito sa tinuturo ko. Kaya kung hangga't maaari, i-align nyo itong isipan nyo pagdating sa pera. Kasi kung hindi align yan, naisip nyo pa rin yung sinasabing root of evil pagdating sa pera, good luck. Hindi mo talaga mag-gets to. Laging parang meron kang opposing thoughts na parang may nabubulong sa'yo na, di totoo yan, kasi sinabi dati gento, kasi gento yan, kasi hindi yan, medyo alam mo naman yung totoo, di ba? In reality, ito talaga nangyayari sa'yo, hindi, kasi dapat gento, ewan ko, anong mangyayari sa'yo. But all I know is, ako ay patungo sa pinakatama at alignment pagdating sa pera. Kaya ito yung magiging silbing gabay. But anyway, yun na nga, tuloy natin. Kung gagamitin kasi natin ang ating brain naman, yung brain kasi natin, siya yung magsisend. Ito kasi yung sender at tayo din ang receiver. So now, we're thinking about good money or happy money. So meaning magsisend tayo ng vibration of good money or happy money, which is for sure may nakaka-receive din ito. Maring ikaw, ito, nanonood ngayon, nare-receive mo to, kaya siguro napapanood mo to, right? This is not a coincidence na, ba't ko pinapanood to ngayon? Ano kayang meron? Do you feel good? I don't know, I feel good eh. Ikaw, ano nararamdaman mo habang pinapanood ito? So when I'm sending this, meaning you're receiving this. Sa araw na to, habang hindi ko pa na-upload, ginagawa ko pa lang. Meaning you already received this. The moment na na-receive mo to, pag in-upload ko, automatic mapapanood mo to. Pero kung hindi ka pa handa, for sure, nandyan lang siya sa ether, umiikot. Nandyan sa, pag sinabing ether, nandyan sa parang, labas kasi yan eh, ng, parang bumabalot sa earth, na parang energy niya. Nandyan lang yan. Now, once na-open ka na, yung brain mo o yung thoughts mo ay ready to download this information, saka mo makapanood to. Pero kung hindi ka pa handa, for sure, iba mapapanood mo. Hindi mo mapapanood to. So anyway, yun na nga. Once I am sending about happy money or good thoughts about money, ako ay bibigyan ni universe or di kaya ni law of attraction ng mga circumstances, events, situation, and people, na maaaring ikaw yun, para makreate at madala sa aking buhay itong binavibrate ko.
Vibrate meaning yung nararamdaman ko sa loob ko at hinahangad ko. Ngunit, bibigyan muna talaga ako ng mga events. Ba't ibang klaseng events? Mga pangyayari. Mga sitwasyon. Ba't ibang klaseng sitwasyon? Mga tao rin. Tulad mo, nanonood nyo yun dito. Ganun din ang mangyayari sa'yo. For sure, hindi man tayo pareho ng sitwasyon. But try mong pansinin. Obserba mo. Pag ikaw ay nag-iisip ng pera at nagbabibrate ka ng good things, good thoughts, good feeling pagdating sa pera, si Law of Attraction at si Universe bibigyan ka ng events, no? Mga sitwasyon, mga pangyayari, no? Sa buhay mo, mga tao na magmamatch dyan sa nararamdaman mo. At ito, sa nararamdaman ko, nagmamatch ngayon itong video ko sa'yo. Kasi meron ka ring maaari. Pat, hindi lang maaari, sigurado ko. Meron kang nararamdaman base sa kung anong nararamdaman mo. You also want money. Kaya nga ito yung hiwaga sa buhay. Alam mo yung mga taong hindi aware sa law of attraction o sa feeling, o ito nga sa sinasabi ko sa inyong nagsisend ka ng energy or vibration, minsan kasi may pangyayari sa buhay na halimbawa, may sasakyan. Nagdadrive siya. Mapa-jeep man niya, mapa-bus man or what. Nakano lang naman siya. Nakaayos naman siya. Nag-stop naman siya ng maayos doon sa stoplight. And then, out of nowhere, may bumangga sa kanya. And then sabi niya, hindi naman ako nagbabibrate. Hindi ko naman iniisip na ako ay mabangga or whatever it may be. O yung kung ano man ang hindi kaya-aya na nangyari sa buhay niya. Ngunit, ito yung tandaan mo. At for sure, maaaring hindi mo pa naririnig to, or kung narinig mo man, for sure, nakalimutan mo na, at ngayon, mas lalong magiging maliwanag na sa'yo pag narinig mo to. Kung merong mga nangyayari sa buhay mo, na maaaring hindi ka aware, parang, ba't ganito yung nangyari sa buhay ko? At parang paulit-ulit na lang. Hindi ko naman inahangad na maging pangit ang mangyari sa akin. Mas gusto ko nga maging maganda ba't parang ganito yung nangyayari? Ito kasi siya. Ito yung nangyayari. At kung bakit? Nung nangyari sa iyo na ikaw ay halimbawa nabangga, ikaw ay binangga, or di kaya merong unexpected thing na nangyari sa iyo doon sa event o doon sa sitwasyon na yon. The biggest question is, ano ang una mong naramdaman? Dahil kung ano ang una mong naramdaman na nangyaring yun, yun ang nagba-vibrate sa iyo. Ikaw ay nagba-vibrate nung emotion na yun, nung feeling na yun. Meaning, nung merong hindi kaya-ayang nangyari sa iyo. Halimbawa, may nasabi sa iyo yung tao na parang sobra kang nasaktan. And then, since nakaramdam ka ng hindi kaya-aya, yun yung nag-vibrate sa iyo. So meaning, marang may nangyari lang sa iyo nung nakarang linggo, o let's say kahapon, o di kaya ng isang buwan, na binigay sa iyo ni Universe at ni Law of Attraction. Kasi nga, yun yung nagbabibrate sa'yo Magre-respond lang naman sa'yo si Universe o di kaya tong si Law of Attraction. Kahit sabihin natin si God, magre-respond siya sa'yo base sa vibration mo, sa nararamdaman mo, dyan sa loob mo. The more you feel good, automatic maganda tong iisipin mo. Kapag pangit ang unang pumasok sa utak mo o sa isip mo, automatic pangit din ang mararamdaman mo. Yan ang magbabibrate sa'yo. Equals, yun ang ibibigay na pantay or equals na sitwasyon, events at people para maramdaman mong muli kung ano ang nararamdaman mo. Hindi man siya pareho sa kung ano nangyari noong nakaraan, kung bakit ka nakaramdam ng hindi kaya-ayang feeling, but the thing is, merong similarity. Kaya nung nabangga ka, anong una mong naramdaman? In-acknowledge mo ba? Naging masaya ka ba agad? Did you feel bad or what? So those are yung sinasabing hiwaga ng Law of Attraction na kahit ako noon hindi makapaniwala. Kaya nung tinake ko ng full responsibility na kaya nangyari sa akin to, kaya ganito yung nangyari sa buhay ko. Kasi ako ang may kakagagawan. Wala akong ibang sinisisi. It's because yun yung nagba-vibrate sa kalooban ko na kailangan kong mabago. May natututunan ba tayo dyan? So anong masasabi mo? Do you feel good about this? Nagre-resonate ba? Tumatama ba? May point ba? Comment mo down below.
para naman makita ko rin kung ano yung iyong thoughts and feelings with regards this sa tinuturo ko sa inyo. Kung meron bang impact? Did you feel good? May realization ba? Did it hurt you? Iba, maaaring nasaktan. Kasi totoo, the more na totoo kasi, the more na ikaw yung masasaktan. But, don't worry, lahat yan nababago. So, let's continue. So, base doon sa pinaliwanag ko sa inyo ngayon lang, kung ikaw ay mas lalong maging aware dito sa sinasabing ang vibration, sa nararamdaman mo, mas makakagawa ka in a specific way. More specific. Or sabihin natin, specific thing pagdating sa vibration. Kaya kung ikaw ay nagsisend out, inilalabas mo yung ganyang klaseng vibration dito sa sarili mo o sa isipan mo, ang universe ay magbibigay sa iyo ng ano nga? Circumstances, situation, mga events, at tao na magmamatch dyan sa nararamdaman mo. Tandaan nyo yun, ha? Magmamatch dyan sa nararamdaman mo. Base sa iyong bina-vibrate. Vibration. Nanginginig dyan sa loob ng katawan mo. Yung alam ko, vibration. Diba? Vibration is about the energy. Nagbabibrate, nanginginig. Yan. So, it's about the feeling na bina-vibrate mo ay ima-match itong apat. Circumstances, event, situation, at mga tao. Kaya try mong pansinin yung mga kasama mo sa buhay mo. Bakit kasama mo sila? Because at some point, nagmamatch sila dyan sa nararamdaman mo na maaaring hindi ka pa aware hanggang ngayon. Right? So, ngayon, since napapanood mo to, meaning you're also matching this. You are starting to match yung kung ano yung nararamdaman ko pagdating sa money. Kasi nga, papunta na tayo sa money. So anyway, since pinag-uusapan natin itong money, paano kaya natin ma-apply ito? Papasok tayo sa paano, no? Di ba dapat hindi natin iisipin yung paano? But let's acknowledge. Kasi may mga part naman talaga. We know kung ano yung reason. Ikaw, alam mo na ba kung anong reason mo kung bakit gusto mo ng pera? Kasi importante at napakalaking point. It's a very, very big point kapag aware ka kung bakit gusto mo ng pera. But let me tell you this. Sa lahat ng mga ibibigay ko sa inyo dito, ng mga step by step, or kung paano ka gagawa ng pera, hindi ito yung magiging pinaka-specific way. Kasi pagdating talaga sa how, like kung paano ka mag-create ng pera, ang dami kasing way talaga. Sobrang dami, ilang bilyong steps or bilyong ways ang meron dyan for you to create the money. Kaya nga, napakaraming way kung paano ka mag-create ng pera. Ang dami, like sabihin natin, photography ka ba? Pwede kang kumita dyan. Videography ka ba? Vlogger ka ba? Tattoo artist ka ba? E-commerce ba? Dancing ba? Ibang business ka pa bang ginagawa? Pizza? Coffee shop? Meron ka bang milk tea? Or kung ano man. Anong klaseng business man yan? Iba-iba kasi. Iba-iba kasi yung way, diba? To create money. But, yung pinaka-standard na nakikita ko is sa why. Bakit gusto mo ng pera? Yun yung pinaka-important thing. Kasi once aware ka doon sa why, kung bakit mo siya gusto, yung how itself ay kusang magpapakita sa'yo. Even though isa existing na ginagawa mo right now, na kumikita ka na ng pera, try to ask yourself again, ba't ko nga ba ginagawa ito ulit? Sa ano nga bang rason? Ano ba ang pinaka-point nito? Try mong itanong kung bakit. Bakit mo ginagawa ang ginagawa mo right now? Pero wag mo i-confuse yung sarili mo na baka sabi mo pareho lang yung kasi ayaw ko maghirap. Sa sinasabing gusto ko kasing mas yumaman pa. Magkaiba po yun. No? Yung reason, it will depends on you and sa wording na bibitawan mo at mararamdaman mo base dun sa pagbitaw mo. Kasi may mga taong they really feel good when they say yung kabaliktaran nung kung bakit nila ginagawa yan. Is it para magkaroon ng security? So, bakit gusto mo ng security? Kasi ayaw ko matulad noon yung nangyari sa akin. Wait, stop. Doon na kasi mag-start yung kabaliktaran nung hinahangad mo. Yung ayaw mo mangyari yung dati, yun yung mangyari sa'yo. Kaya kung hanggat maaari, doon ka palagi sa flip side o positive side nung ayaw mo mangyari dati. So meaning, gusto mo kasi ng much better life pa. Or mas magandang buhay, mas marami kang nagagawa, mas marami kasing choices in life if you have a lots of money.
Marami kang pwedeng gawin, marami kang pagpilian, marami kang pwedeng puntahan. You gets mo? Did you get it? Totoo naman eh. Hindi ka limitado sa gusto mong gawin. You have so much freedom. You have so much choice with regards sa food, sa mga gusto mong stay, sa mga gusto mong puntahan, sa mga gusto mong gawin. It's true. Yeah, hindi naman mabibili ng pera lahat ng happiness, but at some point, the money will give you happiness as well. I'm very, very aware with that. But the thing is, the more you have money, the more you have freedom to do, and ang pinaka-importante, alam mo kung ano? Yung time. You have so much time to do. Hindi mauubos yung oras mo sa kaka-work lang o sa kung anong ginagawa mo lang na limitado na hanggang doon lang pulit-ulit mo siyang ginagawa. So the more you have money, you have so much time to spend with your family, with your kids, to go out, to have some place to enjoy yourself. Kumain kayo sa labas na hindi lang puro chicken na lang orderin mo. Order ka naman something ng mga beef. Punta ng Japan. Alam mo yung ikot ka sa Japan. Puntang Akihabara, puntang Kyoto, or what. Ang sarap ng mga pagkain doon, o dito sa Canada, o kung saan man. Punta ka ng nature, mag-meditate ka, mag-training ka ng mga Shaolin martial arts, and so forth. Kasi you don't have even to think sa mga bills or kung ano man. Kasi kung lumabas ang bill, pak! Okay, nabayad na agad. Automatic. Or kung ano man. Because you have this. So, maraming rason na magaganda kung bakit magandang mag-create ng maraming pera. At anyway, yun na nga. Sasabihin ko sa inyo, kung ano man ang step na ipabahagi ko sa inyo dito base sa aking mga natutunan at mga take down notes is hindi po ito yung magiging pinaka-specific. At least meron lang kayong gabay. Magsisilbi lamang po itong isang gabay para po kayo ay magkaroon ng idea, lalo na sa mga wala pang idea pagdating sa how you're going to create money. So now, napaka-importante po na kayo mismo sa sarili nyo ang makahanap ng iba't ibang variations or ways, methods, or di kaya mga techniques na gusto mong gawin na makakapag-create ka ng money at ikaw ay makaka-feel ng good doon sa gagawin mo upang itong si universe or si law of attraction ay ibigay niya sa iyo to. At ang ibibigay ko lang dito sa inyo is something na kung saan ay makakatulong or maaaring makatulong na ikaw ay makapag-isip ng some certain things para madala mo o mabring mo sa iyong buhay itong mga certain things as well. Kaya, the first and foremost sa lahat, very, very important thing about making money is to want money. Doon tayo mag-uumpisa lahat. Kung gusto mo talagang gumawa ng pera, ang pinaka-importante mo na sa lahat ay magustuhan mo ang paggawa ng pera. Or magustuhan mo ang pera. Kung hindi mo magustuhan ang pera, nagsasayang ka ng oras mo dito. Natatawa lang ako. Kasi baka mamaya may nanonood dito na nakakala mo ito yung pinaka shortcut or what. Kaya sabihin mo sa susunod wala, scam yan, kalokohan yung tinuturo mo. And so forth. Well, ito lang sasabihin ko sa inyo sa mga taong malaki yung doubt sa sarili. Yung taong skeptical na kahit anong turo mo, lahat na lang binibigyan niya o binibigyan niya ng twist lahat ng negativity na nangyayari sa buhay niya. Ito ang sasabihin ko sa iyo. At hindi lang sa kanya o sa kanila. Sa na rin, sa mga nanonood ko at sa mga subscribers ko. Sa mga natin kong subscribers aware na dito, lagi kong sinasabi na huwag kang maniniwala sa kung anong tinuturo ko sa inyo dito. Hanggat hindi nyo ito ginawa talaga, as in isinabuhay nyo. Hanggat hindi nyo ito ginawa at isinabuhay mo, tsaka walang lumabas na resulta, huwag mong sabihin totoo to. Pag dumating ang time na ginawa mo to,
binigyan mo ng focus, binigyan mo ng buwan or taon, pinag-aralan mo talaga to, at nagkaroon ka ng resulta, saka ka bumalik at sabi mo, ay, totoo nga po talaga. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. I'm not telling this just to attract you or magkaroon ng sinasabing clickbait para magkaroon ako ng maraming views. Oo, gusto ko rin yung marami akong views. But my soul, o pinakahangad ko at pinakagusto ko, ay magkaroon ng maraming tao na mas mauunawaan ang law of attraction at kung paano nila gagamitin ng tama ang energy, ang vibration at ang kanilang feeling at kung paano sila magsisend ng vibration at magre-receive. At bakit? Kasi the more na marami akong natutulungan, the more na tayo ay dadami, the more na mas mapapabilis ang proseso ko because I feel so good. I feel so great. Di ko nga minsan maramdaman yung oras na ang bilis na pala ng record na to, ang haba na pala ng sinasabi ko, nang hindi ko namamalayan because I love doing this. I love the people who's watching this. Kaya, I love you. Thank you so much. I like you. I want you to become great. Gusto kong magkaroon ka ng magandang recognition sa buhay mo. Makilala ka because I want you. I love you. I want you to be with me. Let's go together. That's my goal. Kaya gusto ko to. Dahil dun sa mga rason na yun. But anyway, let's continue. Kaya yun na nga, the first thing na kailangan natin gawin is to want money. Kung gusto natin mag-attract ng money o mag-create ng money. You really have to want money specifically. Specific talaga. Money lang talaga. Money. Bakit money? Yung hindi lang sasabihin mo na gusto ko lang kasi ng money. It's really about like, bakit gusto mo ng money? Specifically, bakit gusto mo ng money? Always ask yourself, bakit gusto ko ng money? Bukas ulit, tanongin mo ulit. Pwede kaya every hour, tanong mo sa sarili mo, bakit gusto mo ng money? Kung talagang natatanda mo sinasabi mo. Sabi ko siya, minsan nag-iiba yan. Just ask yourself always, bakit gusto ko ng money? Bakit gusto mo ng money? Bakit? Always look for the why. Bakit? Once na mahanap mo kasi ang pinaka-deep why mo, kung bakit gusto mo talaga siya, at naging profound, ibig sabihin na buo yung pundasyon mo, boom, ganda talaga ng mangyayari sa'yo. So anyway, yun na nga. So yung first step, di ba yun nga is to want money. And yung pangalawa is kailangan nating ma-define. Define, ibig sabihin, malaman kung ano yung gusto mo. Kung gusto mo ng pera, magkanong pera ang gusto mo? So meaning yung pera na yun na gusto mo has to be an amount. May amount ba? Yung parang may presyo. Alam mo kung magkano ang pera na gusto mo. Specifically with numbers po. May number dapat siya. Na kapag iisipin mo yung number na sinulat mo kung magkano man ang pera na hangad mo, ikaw ay mag-feel good. Maganda ang mararamdaman mo. At kung ikaw ay nakaramdam ng feel bad doon sa number or amount na sinulat mo, ibig sabihin wala ka pa sa tamang alignment dyan sa perang hinahangad mo. O tinatawag na sweet spot. Sweet spot, kung wala ka pa sa spot or wala ka pa sa paniniwala o belief na makuha yan kasi you feel bad. Dahil once sinulat mo, yung gusto ko nang sabihin natin, 1 million pesos. Laki, di ba? Sinulat mo. But when you think of it, sasabihin mo, parang hindi ko pa siya feel. Parang I feel bad when I look at this. So bakit gano'n, no? Kasi ang isip mo ay nandun pa nakafocus sa sinasabing the lack of it. Lack meaning kakulangan. Kasi parang ang labo, parang paano ko siya gagawin? Papasok ka sa paano, hindi sa why kung bakit mo siya gusto. Titira yung ego mo eh. Meron kasing ego dyan na bubulong sa'yo. Paano mo gagawin yan? Ang labo niyan. Saan ka kukuha? Wala kang koneksyon. Wala kang pinag-aralan. Magkano lang kinikita mo kada araw? Wala kang trabaho. Yun yung mangyayari. Yun yung mag-kick in dyan
sa isipan mo at sasabihin dyan sa'yo sa loob, di sa labas. Sa loob, di ko alam kung saan dyan, na magbubulong sa'yo kahit minsan di ka nagsalita. May nagsasalita sa'yo. Nasasabihin, paano mo gagawin yan? Kalokohan. Malabo. Nasaan ka ba ngayon? Tignan mo ang realidad mo. Tignan mo paligid mo. Kasama mo. Wala kang mayayaman na kaibigan na tutulong sa'yo. Ganon ang ego. They want. No, it's not they. Gusto niyang protektahan. Gusto kanyang protektahan. Baka kasi mapahiya ka. So, you're not in the alignment pa kung ganon. Kaya kung hanggat maaari, kung ikaw ay magsiset ng goal pagdating sa amount of money, kailangan something na ikaw ay mag-feel good at alam mo at sigurado ka at kayang-kaya mong makamit. Alam mo talaga sa sarili mo, kayang-kaya mo to, buong loob mo, walang duda, 100%. Kahit ano pang sabihin ng tao, sigurado ka makukuha mo to. Kung may ganun ka, balita mo ako ay comment mo dito. Comment mo talaga dito. Dahil nangyari na sa akin yan eh. For how many times? For how many times talaga? Kung napanood niyo yung first vlog ko, yung about sa pagpunta dito sa Canada, nangyari eh. Nangyari. Ito pa kaya, itong tinuturo ko sa inyo, nangyari kung ano yung nagawa ko, kaya nyo rin gawin, hindi lang pareho pero similar. May mga ibibigay sa inyong circumstances, event, situation at mga tao para mangyari yung mga yan. Mangyayari talaga siya. So anyway, let's continue. So pagdating sa amount, lahat tayo dito ay magkakaiba. Maaaring sa akin, ibang-iba din. Maaaring sa'yo, ibang-iba din. Kaya walang parehong amount. We're gonna be totally different based sa kung magkano ang gusto nating makamit. Kasi lagi tayong magbabase sa ating nararamdaman at sa kung ano nating nakikita at kaya nating maunawaan. So halimbawa, gusto mo like, kung may utang ka, mabayaran lahat ng mga utang mo. Like me, meron kami mga utang pa na hiniraman pagpunta dito. Lahat yun, sinulat ko na. Na-compute ko na siya. At aware ako kung magkano ang money na ina-attract ko at kung paano ko siya mababayaran. Meron akong ginawang roadmap sa sarili ko. Sinulat ko siya. Parang lagi kong na-update yun. Every time na ginagawa ko yun, I really feel good. At sinasabi ko sa sarili ko na lahat ng mga utang ko ay bayad na. I'm clear. At sobra-sobra pa yung pera, nasa aking bangko, tandaan ko pang pwede magawa sa buhay. Kaya umaring iba. Kaya be specific kung magkano yung amount. Sa akin kasi meron ako nakasulat sa notebook ko, aware na ako kung magkano yon. At kung kailan ko siya mababayaran and so forth, at least meron akong guide, meron akong target na kung anong gagawin ko pagdating doon. Kasama po siya. Siyempre, doon pa rin sa reason kung why, bakit ganyan. What's the reason, ba't mo siya ginagawa. Siyempre, you have to feel good about it. Kaya nga ito yung ginagawa ko yun, I really feel good about it. Alam mo yung tipong ramdam ko na yung kahit wala pa, tapos na. Nangyari na siya. Tapos minsan, mapapatunga nga ako minsan sa, pag sumasakay ako ng train or bus, tumitingin ako sa langit at sabi ko, grabe no, parang kailan lang nangyari na. Tapos na. Lagi kong nasasabi yan sa sarili ko pag every time may nagawa kong na-imagine ko at ramdam kong nangyari na talaga. I feel good about it. And then, hindi ko na lang mapapansin. Nangyari na. Ito, sa Canada. Nung nasa Pilipinas kami, laging sinasabi ko, wow, parang kailan lang nasa Canada na ako. Halos pa ulit-ulit na, ewan ko, saan nangyari siya. Well, may awareness naman ako, pero not 100% na specific kong mabibigay sa inyo kasi hindi ko lang kung paano gumalaw si universe, si God, o si law of attraction eh. They are moving in a mysterious way. Yung mga bibigay sa yung sitwasyon, mga tao at mga bagay-bagay para mas mangyari siya. Ang galing nga eh. Kaya ang ganda ng hiwaga ng buhay na to. Tapos marami nagsasabi sa akin, minsan may mapapanood ko pa mga vlog na dapat ganito, dapat ganyan, support, ganyan, dapat kasi ganyan. Marami silang mga dapat na sinasabi. Pero pag nandiyan ka in actual, it's different. It's gonna be different. It's totally different. Ibang-iba, naging outdated agad yung sinasabi nila. Alam mo anong hindi naging outdated? Yung vibration, yung feeling, yung energy, yung rule or batas ng mundong to. Yun at yun pa rin siya.
walang nagbabago sa kanya. Whatever you may do, mabilis ka man o mabagal ka, yung rule dito sa mundo, yung energy dito sa mundo, as is. Walang nagbabago. Kaya kung ikaw ay nakatap, nandun ka sa alignment ng energy ng mundong to, maganda ang kakahinatnan mo. So tulad nga nung kanina, sabi ko nga, kailangan maging specific pagdating sa pera. May another approach naman pagdating sa pag gusto ng pera, or if you want some money, or if you are attracting money, or gusto natin mag-create ng money. May tinatawag na general. Yung general lang yung approach natin pagdating sa pera. Yan, napaka-importante na maging specific. But, meron din kasing way pala. At pwede rin pala to. At yun ay yung maging general ka pagdating sa pera. Halimbawa, gusto ko lang magkaroon ng pera para mas mabayaran ko agad yung mga utang ko, mas, alam mo yun, yung makalis na ako sa kung nasan ako ngayon. I just want money. Kumbaga, kung hindi ka pa ganun ka-specific talaga. Ako kasi nandun ako sa part, medyo mataas kasi yung pagiging specific talaga. Pero kung in general, di ka pa aware, di mo pa kaya magsulat, parang bago pa lang sa'yo to kasi you don't know what you don't know, you still don't know kung anong mga talagang hindi mo pa alam. Ngayon ka pala nagiging aware dito. So you can go with the general approach na basta gusto ko lang muna ng pera. So ang tanong is, bakit gusto mo ng pera in a general way? Well, para sabihin natin, makapag-travel. I don't know kung magkano ang magiging gastos, but I just want money na makakatulong sa akin para mas marami akong magawa, or alam yun, yung tipong makabili ako ng mga bagay na mga gusto ko, na magbibigay sa akin ng enjoyment, na kayo talaga mag-feel good, makakain sa labas, alam mo yun, makakain sa mga like Japanese restaurant na authentic, o mga gandang foods, like mga beef, or mga food na hindi nyo normally kinakain, na halos kayang-kaya nyo lang, something na mataas-taas na pumipresyo ng mga 1,000, isang kain. Yung ganun, nakakaiba na maramdaman, ganun pala yun. I just want some money. Yan. So, yun na general way. At meron pang isang way. Tatatlo lang naman kasi ang way pagdating sa approach nga. Una kasi sabi ko, diba, specific. Pangalawa, general. Ang pangatlo naman is the feeling. So, yung feeling naman is really about you just want to feel having a lot of money. Halimbawa, gusto kong maramdaman na ako ay secure. Financially secure. Secured ako. Parang di mo man mapaliwanag, but the feeling is telling you na ang sarap sa pakiramdam na ako ay secure. At ako ay financially free. I just don't know kung paano ko siya gagawin. Just yan yung feeling na gusto ko. Bakit? Kasi it gives me financial secure nga. Secure nga, di ba? Feeling nga. It's really feeling. Is it more powerful than feeling, di ba? Dati actually dito ko nalilito sa tatlong to. Maging specific ba ako? Maging general ba? Maging feeling ba? Yun ako dati. But right now, nandito na ako sa part ng magiging specific. Alam niyo kung bakit? Kasi ganito siya. Nung hindi pa ako aware sa mga ganito, you will always start from generality. Hanggang sa pupunta ka sa feeling, and then hanggang sa maging specific ka na. Kasi may naranasan ka na sa generality mo. Kapag ikaw na sa generality at nagkaroon ka ng talagang experience na totoo sa buhay mo, doon na kasi magkakaroon ng clarification. Magkakaroon ka ng feeling base doon sa general na na-create mo o na-receive mong pera. So once na nagkakaroon ka ng clarity, nagkakaroon ng clear palalo base sa kung anong gusto mo at kung bakit mo siya gusto, doon papasok si specific. Saka ka magiging specific talaga. So para sa mga bago at hindi pa aware, I highly suggest na mag-umpisa kayo sa general. Or kung gusto niyo naman, pwede naman sa feeling. Yung feeling na maging secured kayo sa kung ginagawa niyo, lahat bayad agad. Alam mo, wala kang nararamdamang financial pressure, you feel more free, mas magaan sa balikat. Di ba? Wala ka ng utang. Parang, ang dami mong pwedeng gawin. Marami kang pwedeng bilhin. Wala ka nang kailangang isipin. Wala ka nang bit-bit na baggage dyan sa parang may feeling ka, bit-bit kang sobrang bigat na sako dyan sa likod mo na parang hindi mo mabitawan kasi kailangan mo munang mabayaran or so forth. Wala kang isipin. Wala na. So yun, yung mga binanggit ko sa inyo, yung munang tip na may bibigay ko base sa mga naging notes ko at sa mga gagawin natin pagdating sa Law of Attraction Money. Wala man ako maipakita sa inyo ngayon, but actually, meron akong ginagawa bago ko ipaliwanag sa inyo to, which is nangyayari na siya. Unti-unti, nag-excited nga ako lalo. Lalo akong na-excite ko nung magbabago dito ulit sa likod ko. No? 1 year from now, sabihin natin, 9 months from now, I don't know, di ko alam.
At importante rin pala kapag kayo magsiset ng goal pagdating sa pera or what, huwag nyo nang lagyan ng parang specific na dapat ito yung makukuha mo siya. Dapat within 9 months o within 5 days, meron ako. No. Huwag yung lalagyan ng parang date or time. Kasi ito yon. Ikaw ba ay mas magaling at mas matalino at nakikita mo ba ang future na mangyayari na ibibigay sa iyo ni Law of Attraction? Yun yung big question doon. Kaya, let the Law of Attraction give you the best feeling base dyan sa gusto mo at kung bakit gusto mo siya. Yun na guys, nandito na tayo sa question. So, ang question nga po ng ating isang subscriber is tungkol sa, which is ito, tignan lang natin dito sa laptop para makita nyo kung ano yung question niya. At subukan nating sagutin. Sasagutin ko siya base sa kung ano ang pwede kong maitulong in my real life experience pagdating dito sa confusion na nangyayari sa kanya. Ito siya, tignan natin dito. So, nandito na po tayo sa aking YouTube studio. So, pupunta tayo sa comments. Nandito yung question. Actually, maraming mga nagko-comment. Kung hindi man po ako nag-reply sa inyo, hindi ibig sabihin hindi ko nabasa ito. Lahat ito, nababasa ko talaga. So, ito yung question po. Sabi niya dito, how to handle this? By Ashley Smith. Sabi niya, how to handle this? Religion and money nag-conflict on my end. Religion ko focus on preaching. Spending time to share gospel formally and informal way. Every weekend, we have Christian gathering, house to house and virtual sharings. So, ang hirap niya isabay sa personal mong gusto, na while achieving your spiritual needs, I also want to have lots of my money to achieve financial freedom or stability. Ito yung question. Ngayon, paano natin sasagutin to? Ano yung magiging sagot ko dito base sa kanyang question? So yun po, kung nanonood po ngayon si Ashley Smith regarding dun sa question niya pagdating sa spiritual nga at money, ito po ang maibibigay kong sagot. Number 1, hindi nyo kayang ipaghati ang iyong focus. Ibig sabihin, spiritual, 50-50 din sa money. Mahirap yan, hindi pwede. Bakit? Ako na nagsasabi sa inyo, I have a personal experience. Hindi ako naniwala nung una na kailangan ko mag-focus sa iisa lang muna. I really experienced that. Ang dami kong ginagawa noon. Magbibenta ako ng gandang, nag-business ako, inisip ko yung mag-business ng computer shop, nagpagawa ako ng bahay, pinaayos ko. Ang daming pumapasok sa isip ko na magaganda para nga makagawa ng pera. Kahit nga sa pera lang eh. Alam mo yun, ang dami kong ginagawa. Ang dami ko rin mga good things na ginagawa. Tapos nakapasok pa yung family. Na gusto kong lumaki ang mga anak kong mapagmahal, maunawain, may respeto, malusog, masigla, masayahin, fit, malakas, at kung ano-ano pa. So nagko-conflict tong mga to. Kaya nga may question noon sa sarili ko, tinanong ko talaga sa sarili ko, anong uunahin ko? Money o family? Eh sabi nga, hindi mo pwedeng ipaghati yung dalawa kasi conflict talaga yan. Ang pinili ko noon muna ay family. Kasi mga bata pang anak ko noon, mga baby pa talaga sila eh. Nung nag-start ako, yung panganay ko siguro nasa 4 pa lang that time. At yung bunso ko nasa 2 years old. Kaya mas nag-focus muna ako sa family. And now, malaki na sila, nakalagpas na ako doon, nakakaintindi na sila, hindi ko na kailangang halos gabayan pa kasi na-penetrate ko na, na-program ko na sila sa magandang asal, sa tamang respeto, sa tamang etiquette, ang mga gagawin nila at nakikinig sila sa mga sinasabi ko at ginagawa din nila. Talaga. As in, nandyan na yung mga karapat-dapat na kailangan nilang gawin. Kaya, kampante na ako na sabi ko, it's time for me to focus sa money.
So kayo po, kung kayo ay nakafocus sa spiritual lang, go for spiritual lang po 100%. Huwag niyo muna isipin yung pera. Kasi pag nag-focus kayo dyan, darating talaga ang time na kusang papasok sa inyo ang pera. Yun po yung mangyayari. Or, kung medyo parang nahihirapan kayo na mas nakikita nyong uunahin nyo muna ang money, doon kayo mag-focus sa money. Kung anong klaseng strategy or business man ang gagawin mo, doon po kayo mag-focus sa money. At bigyan nyo po ng patapik-tapik with regards sa spirituality. Kasi ang spirituality makakatulong talaga sa iyo ng gabay. Basta ang ipipreach nyo is about money, kung bakit good ang money. Pero kung sasabihin mo pa rin yung ibang teachings papagdating sa other preaching with regards sa Bible or what, o kung anong kailangan nyo ituro sa ibang tao pagdating sa spirituality, ay mawawala ang focus nyo sa money. Parang ganito po kasi yan. Alam nyo po ba yung shotgun? Kung aware kayo sa shotgun na baril, pag kinasa mo kasi yan at pinutok mo, di ba sabog? Tapos malapit lang, hindi siya ganun kalayo. Parang kung ano yung dumikit doon sa pader nung tinira mo siya, iba kasi malalaglag eh. Parang doon ka lang mag-focus. Shotgun, parang wasak, sabog yung focus, yung iniisip mo. Maganda naman iniisip mo, pero wala talagang profound na talagang may mastery. Halimbawa sa akin, ang dami kong skill. I can sing, I can dance, I can play guitar, kaya kong mag-excel, advanced excel na ako, kaya kong mag-Japanese interpretation, nagte-teatro din ako noon, nagba-volleyball, nagba-basketball. Kasi nasabihan ako noon na dapat marami ka daw skills para kahit saan ka ilagay, ay maging okay ka. Oo nga, yun nga nangyari sa akin, wala namang mastery. Parang iba pa rin pala pag may mastery ka. Meron kang pundasyon kung saan ka talaga magpo-focus. Kaya nga maswerte, hindi man alam ng taong to, maswerte yung taong nakafocus lang sa isang bagay at hindi siya nag-give up. At they really feel good when they do this. Yun lang talaga. Kaya sa akin, nung nalaman ko yun, nag-focus po ko sa isa muna. Gumawa muna ako ng pundasyon sa sarili ko at yun nga yung 5 basic foundation. Na naging aware ako at nag-focus ako ngayon sa skill na isa lamang, at ito nga, skill to understand myself and feeling. Doon din, doon ako nag-umpisa na i-focus yung mga tao, ba't ganyan mag-isip ang tao, ba't ganyan yung nararamdaman, ganyan naman talagang buhay, ulit-ulit. Anong purpose ba't ako pumunta sa mundong ito? Nung nalaman ko yun, kasi nung ganun ako, more spiritual din ako, hindi mo pasok sa akin ang pera, parang may feeling akong hindi maganda pa nun sa pera eh. So meaning there's something programmed in me with regards sa money. Kaya ngayon, nung nalagpasan ko ng lahat ng ito at nakikita ko na kung gaano ka-importante ang pera, dito na ako nagpo-focus. Kaya binigyan ako ng mga situation and events in my life para gawin tong mga to. Especially may tao nga out of my radar screen or yung talagang out of my blood, di ko rin friend, di ko rin at part of the private club na sinalihan ko, na talagang sabi niya, ganito, ganyan. And I was surprised. Actually, yun yung ginagawa ko. Hindi ko masasabihin sa inyo kung ano man yun. Kasi nga, gagawa muna ako ng personal experience. So, anyway, balik na tayo din sa question. Ang sagot po is mag-focus kayo sa isa lamang. Mag-focus kayo sa spiritual lang. More in preaching. Tingnan mo, darating ang time na kayo ay kusang kikita ng pera dyan. As in, keep on preaching, focus on that. Who knows? Na baka merong may mag-donate sa inyo ng money with regards to it. Kung lalagyan niyo po ng donation every time na kayo mag-preach, parang ako lang, baka may gusto po kayo donate dyan Open po tayo sa donation. Click nyo lang yung description ng YouTube na ito at send nyo lang sa akin. Ganun. Thank you so much. Or mag-focus kayo sa money. Pagdating naman sa money, meaning you're going to work, you're going to do something na mag-iipon ka, and you're gonna think i-improve mo rin yung sarili mo. Mag-develop ka sa sarili mo with regards sa money. Kung bakit money? Maybe investing, stocks, or maybe do some business na kung saan magiging masaya ka. Yun po ang may bibigay kong sagot. So yun guys, maraming salamat po once again. My name is Rujic Lacerna. At naniniwala po ako na marami na naman kayo nakuhang mga aral dito sa vlog na ibinahagi ko sa inyo. So bago ko po i-upload yung next na kabanata na ating pag-uusapan dito sa vlog kong ito, make sure po na panoorin niyo po muli
ang aking previous vlog or di kayong 5 basics foundation. Ulit-ulitin nyo po yun. Napaka-importante nun. Or parin nyo po ang aking law of attraction guide. Playlist. Meron po ang playlist na. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi and God bless us all wherever you are. Thank you, thank you, thank you.